Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman po kayong lahat guys? Okay, so by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, tignan natin. Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon? Okay. Kanino ba itong love reading? Okay, ayan, dalawin na pa natin isa lang. Meron tayong the Fool, new beginning to guys. Yung iba sa inyo, talaga unti-unti ka nang nakaka-recover, no? Single yung nasasagap kong energy dito. So, malinaw yung pinapakita ng card na unti-unti ka nang nakaka-recover, unti-unti ka nang, alam mo yun, nakaka-move on. Natutulungan mo yung sarili mo, no? Hindi mo kailangan ng parang tulong ng iba. Ganyan yung pinapakita dyan. Kasi yung energy, guys, is 8 of Pentacles. Napoprovide mo na yung pangangailangan mo. Hindi mo na binibase yung sarili mo sa ibang tao. Ganun yung pinapakita dyan. Since the Fool yung energy, tapos yung bottom of the deck is 8 of Pentacles. Ayan, no? Yun nga lang, guys, parang nagkakaroon kayo, guys, ng frustration, no? Na parang unti-unti mo naman din nakukuha na yung mga gusto mo, yung mga pangangailangan mo. Pero parang dumarating sa point na may mga karamihan sa mga nanonood sa atin dito, parang may kulang pa, no? Siguro dahil dinadala ka na ni universe o maghanap ka na ng love life, baka matagal ka ng single. Yung iba sa inyo, pwedeng nandun na kayo sa point na parang nasa isip nyo na parang nagawa ko na lahat, parang nakaka-bored na, parang medyo napoprostrate ka na sa ginagawa mo sa araw-araw, parang paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang na parang humihingi yung pamilya mo ng pera. So, ganun. Baka ikaw yung breadwinner. So, pwedeng, alam mo yon, sobrang strong mo na. So, pag sabi kasi nila guys, pag strong ka, maghahanap ka ng parang someone na soft-hearted, no? Ayan. Titignan pa natin. Lalo na sa mga breadwinner dito, sobrang independent na ng energy nyo. May hirapan kayo guys maghanap ng true love kasi sobrang sobrang strong ng personality nyo. Tingnan pa natin. Okay. Kanina itong love reading. Meron tayong Queen of Wands. Ayan. Marami daw guys ang mahuhumaling, magkakagusto. Marami kang maa-attract. Ganun po yung pinapakita sa akin dito. Queen of Wands, parang ang daming natatempt sa inyo or parang napapansin ka na nila. Kapuna-puna ka ngayon. Okay? Siguro kasi naayos mo na yung sarili mo. Nakuha mo na magpaganda. Nakukuha mo ng parang mabili yung mga gusto mo. Kagaya nga na pinakita kanina, Ace of Cups, no? Nabibili mo na yung mga bagay na gusto mo. Or 8 of Pentacles. Nakalimutan ko na kung ano yun, guys. Inakita natin kanina sa bottom of the deck. Okay, meron tayong Temperance. Ayun, meron ditong someone na actually, guys, ito baka may magalit. Baka may magalit. Again, guys, is someone from the past. Yung pinapakita sa akin dito na nag-a-adjust siya ngayon. Parang natatempt siya bumalik sa inyo ulit, guys, no? Gusto ko niya suyuin. Baka no contact kayo ngayon na itong taong to. Kaya may mga ganito siyang hanash ngayon. Parang ano siya, guys, parang humupa na, no? Humupa na yung tension sa pagitan yung dalawa. Kagaya nga na sabi ko dito, guys, nakaka-recover ka na. Natutunan mo nang mahalin ulit yung sarili mo, nakukuha mo na mag-ayos, parang, alam mo yung parang deserve ko to, ganun yung energy. So, siya naman guys, humupa na rin yung tension.
inisip-isip ka niya. Ganon kasi guys, nag-work ang manifestation guys, no? Hindi pong yung taong gustong-gusto mo, tapos pag naka-move on ka na, kasi explain ko lang guys, no? Baka kasi maguluhan yung iba sa inyo na parang, bakit bumabalik yung ex ko kailan naka-move on na ako? So, meron guys, explanation yan. Okay? So, ang tawag dyan guys is manifestation. Ganon nag-work ang manifestation. Pag humiling ka, dapat i-claim mo na, pero kakalimutan mo na yon. Okay? Hindi mo na iisipin yung bagay na claim mo kay universe. For example, gusto mo, parang hindi pa nangyayari, no? Sasabihin mo doon na, salamat Lord, binigyan mo ako ng, tawag dito, salamat Lord, binigyan mo ako ng taong mapagmahal sa buhay ko kahit single ka naman. Ibig sabihin, kiniklaim mo. Then after mo siya, guys, i-manifest, kalimutan mo yon. Ganun yung nag-work yung manifestation. So, balik tayo, guys, doon sa sitwasyon na to. Kasi, naka-move on ka na. Okay? Pwede kasi nung huling inisip mo tong taong to is parang pinabalik mo pa siya sa isip mo na parang babalik ka din sa akin, makukonsensya ka rin, or pwede namang bumalik na siya sa inyo. Parang ganun, iniisip-isip mo siya yung mga past memories nyo, kung gaano kasaya, kung paano kung hindi kayo naghiwalay, sana ganito, sana ganyan. 'Di ba? So ngayon, pwedeng after nun guys, parang nakalimutan mo siya, no? Naka-move on ka na ng ganung kabilis, kaya bumabalik ka tong taong to. Okay? Pero kung yung iba sa inyo guys is parang hindi na bumalik yung ex, ibig sabihin hindi tama yung pagmamanifest na nagawa mo. Baka kasi hindi ka aware doon. Okay? Yung iba kasi guys, pwedeng ang iniisip rito, parang yung future, no? Iniisip niyo siguro guys, yung future niyo pa rin ng taong yon. Pero parang tinanggap mo na rin, kinalimutan mo na. Ganon. So, ibig sabihin, bago mo tinanggap, na-send mo na kay universe, yung intention mo is parang claim mo na maayos pa sana yung relasyon. Okay? Kung hindi naghiwalay, ganun sana, ganyan. So, bago mo siya, guys, ni-release, bago mo tinanggap, is posibleng, naintindihan ba, guys? Naintindihan ba yung aking explanation, aking pinapaliwanag ngayon? Kung paano nag-work yung manifestation? Kasi, ayan yung parang ito yung pinaka-exactong nangyayari ngayon. Kung kailang masaya ka na, nag-entertain ka na ng mga bago, saka naman guys, nare-realize ng person mo. Kasi na-send mo kay universe yung intention mo. Na-manifest mo to, pwedeng hindi ka aware doon. Okay? So, hayan. Kasi after mong matanggap, is parang na-claim mo na maayos niya pa yung relasyon. Ayan. Bago nyo guys, tinanggap na. Wala na talaga. Okay, pero yan, di ba, hindi mo na ine-expect, tapos magpaparamdam na naman tong taong to. Kasi hindi mo na siya ine-expect eh. Hindi mo na ine-expect na babalik pa siya kasi sa mga pinagagawa niya sa inyo, guys. Parang kalabisan na, parang ganon. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong the devil. So, ito guys is pagmamanipulate. Oo. Ayan, manipulative yung person mo, narcissistic. So, hindi rin talaga nag-work yung relasyon kasi parang masyado kang pinaikot na itong taong to. Titignan pa natin. Okay. Oops. Diba? 5 of Wands. So, sobrang gulo ng isip nitong taong to, guys. Dalawa pa yung nakuha natin. Oh, Ace of Wands pa to. Iniisip-isip ka ngayon na tong person na to, tapos yung 5 of Wands, guys, is magulo yung isip niya ngayon. Habang iniisip ka niya, iniisip niya rito kung ano yung mga nangyari, yung mga huling nangyari sa inyo, kung paano kayo nagtalo, paano kayo, guys, hindi na nagkasundo, kung paano kayo nag-decide na i-let go na yung isa't isa. I think may mga masasakit siyang sinabi sa inyo kasi 5 of Wands eh. Nandun sa point na minsan dumarating siya sa point na dapat hindi niya nasabi sa inyo yon, dapat hindi kanya pinagsalitaan ng ganong kasakit. So may mga pagsisisi rin guys, no? Nagkaroon din siya ng mga regret dito since 5 of Wands to. Tapos Ace of Wands, dami regret, sobrang nagsisisi. Sobra yung
paghinayang niya ngayon, no? So, ayan, kitang-kita naman, guys. Malakas yung energy ng mga fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, tapos Aquarius, Gemini, Libra. Titignan pa natin. Ay, yung bottom of the deck mo. King of Wands. Nagmamatigas lang tong taong to eh. Pero alam niya sa sarili niya na mahal ka pa niya. Ayan, no? Yung Ten of Swords kasi, guys, hindi niya na kasi na-fix yung problema, no? Pwedeng hindi niya na napag-uusapan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit din sumuko na lang, no? And ikaw parang nag-expect ka pa na pwedeng maayos pa. Ang problema dito kasi, guys, Ten of Wands, nandun pa yung desire ng person mo, pero lagi kasi tumatakbo sa isip niya yung mga problema na parang pag pinatagal ko pa tong relasyon na to, baka siya yung masira, no? Yun yung tumatakbo sa isip niya habang papalayo siya sa inyo. Pero mahal ka niya. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong Five of Swords. Five of Swords. Grabe, no? Puro pag-iisip to, guys. Grabe yung pag-overthink ng person mo sa'yo ngayon, no? Hindi niya na maipaliwanag yung mga nangyayari sa kanya. Para siyang nababalisa, no? Ganon talaga, napaka-powerful ng manifestation, guys, no? Lalo na kung marunong yung, marunong yung gagawa, no? So, pwede rin kayo, guys, magpa-manifest sa mga tarot reader niyo, kung sino man yung tarot reader niyo, kung marunong sila mag-manifest, no? Yan yung tatawag na ritual manifestation. Okay? Ako nag-a-avail din, nag-a-avail. Nag-ano din ako niyan. Nag-offer din ako, pero hindi ako namimilit. Okay? So, ayan, nababalisa yung person nyo. Ayan, sa mga nagpa-manifest, pwedeng umi-effect na yan. Sobrang gulong-gulo na tong taong to. Pwede kasing nakikita niya o nababalitaan niya na meron ka ng ibang ina-entertain kasi yung energy mo, may mga ina-entertain ka na eh. Parang masaya ka na sa ginagawa mo, nag-enjoy ka sa buhay mo ngayon, hindi mo masyadong pinahihirapan yung sarili mo, no? Hindi mo masyadong, paano ba? Hindi mo masyadong ini-stress yung sarili mo pagdating sa love life kasi mas nag-enjoy ka ngayon, no? Nang nag-iisa, parang masaya ka na nang nag-iisa. Okay, so titignan pa natin. Okay, kanina po itong love reading spirit guide. So, parang alam niyo yun, guys. Ikaw habang masaya dun sa malayo, nag-e-entertain ng bago, siya nai-stress. Parang hindi niya matanggap, no? Pagkatapos niyang, siya yung lumayo. Baka kasi, guys, mutual yung, yung decision dito na parang pumabor na rin sa inyo na makipaghiwalay. Okay, tas yung person nyo, guys, though hindi pa naman din niya, guys, gusto na makipaghiwalay, pero dahil nga siguro yun yung gusto niyo mangyari, and na-let go ka na, hinayaan niya na, since yun yung parang gusto mong mga mangyari. Okay? Okay, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong The Magician. Okay. So, guys, yung pinapakita sa akin dito, guys, si person mo, guys, gusto niyang pakalmahin yung sarili niya ngayon. Kasi, minamanifest ka niya eh. The Magician, no? Minamanifest ka rin niya. Iniisip-isip ka rin niya. Kung baga pinagdadasal ka niya, parang sana bumalik na, or bumalik ka na sa kanya, ma-realize mo kung may pagkakamali ka sa kanya, na parang ma-realize mo rin na may mali din sa inyo. Ganun yung sinasabi sa akin dito ng energy niya, guys. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong Four of Cups. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, si Four of Cups,
ano to, regret, no? I think meron din siyang ibang ine-entertain. Meron din siyang, siguro karelasyon na to. Ayan, na-involve kayo guys sa third party. Pwede kasing ikaw yung third party or pwedeng pinagpalit ka sa third party. Kasi tignan mo yung half of love. Dito, may nag-o-offer sa kanya ng half of love. Pero kasi nakatingin siya sa inyo, no? Pinangihinayangan kanya. Pwede rin naman guys kung baka 3 of cups tong nandito. Ito kasi isa yung cups, so 4 of cups, diba? Parang kung bakit kanya tinitignan dito kasi inisip niya siguro bakit third party yung pinili ko? Bakit ibang tao yung pinili ko? Ba't hindi siya nakontento sa inyo? Yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Tignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong justice. Ayun, naninimbang siya ngayon. Kasalata tong person mo, guys, eh. Or nagpaplano sila magpakasal. Or pwedeng kayo nagplano. Tapos hindi na siya guys natuloy. Naudlot na yung inyong pagmamahalan. Okay, kasi nga sumama siya sa iba. Pinagpalit ka niya sa iba. Yan yung pinapakita sa akin dito. Okay? So, titignan pa natin guys. Meron tayong strength. So, ito guys is, si strength kasi is someone na sobrang napaka-strong talaga, no, ng intention niya. Gustong-gusto talaga niya guys maayos yung relasyon nyo. Gustong-gusto talaga niyang bumalik, no. Lalo na nababalitaan niya, or pwede pinapost mo, or pwede ikaw mismo nag-open sa kanya. Kung may pag-uusap na sa inyo guys, pwede ino-open mo na ito yung sitwasyon mo ngayon, may iba ka nang nagugustuhan, kung nag-reach out na siya sa inyo, masaya ka na, nakukwento mo sa kanya yung love life mo, tapos siya, pwedeng nag-reach out siya sa inyo, pero hindi pa niya sinasabi na wala siyang lakas ng loob. Okay? So, sabi kasi nila guys, malalaman mo lang talagang naka-move on ka na sa isang tao pag tinanggap mo na, or kaya mo na siyang harapin nang walang galit. Oo, parang ordinaryong tao na lang siya sa inyo. So, I think, tinanggap mo na sa sarili mo. Napatawad mo na yung taong yan. Nandun yung hinanakit, pero hindi siya, guys, natitrigger. Naiisip mo na lang. Parang ito yung masakit na ginawa mo sa akin. So, mga ganon. Tingnan natin. Okay, so meron tayo. Oh my God, yung energy ng person mo, guys. Ang hirap. ang hirap imaginein mo na dumating sa ganitong sitwasyon, parang sobrang broken-hearted tong si person mo, guys. 3 of Wands, guys, umaasa pa rin yan, no? Okay, nag-aantay, umaasa. May travel, may nakakita ko rito, guys, pwedeng may distance. Sa pagitan yung dalawa, pwedeng malayo siya sa inyo. Or, ikaw yung malayo sa kanya. Baka ikaw itong nasa abroad. Okay, so titignan natin, guys, yung nararamdaman niya sa inyo, ha? Okay? Ayan, may water sign energy tayo dito. Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay. Tignan natin nararamdaman niya sa inyo. Nararamdaman? O, diba? Sabi ko sa inyo, guys, iisip siya ng isip sa inyo. Nakikita ko ngayon sa person mo, ano to, guys, parang feeling niya na de-depress na siya sa nangyayari. Siguro may history siya nun, no? May depression talaga siya. May problema talaga siya. Ngayon natitrigger to kasi inisip-isip ka niya, guys. Tapos parang hindi niya matanggap dito na masaya ka na sa iba. O nagiging masaya ka na sa bago mo nagugustuhan kung hindi pa kayo guys, wala pa kayong relasyon nung ine-entertain mo. Hindi niya lang guys matanggap. Aware naman siya na may nagkakagusto sa inyo. So, isa yun sa mga pinangihinayangan niya. Okay? May mga bagay rito na parang nahihirapan siyang maunawaan sa inyo.
Pero, mahal ka nito. Oo. Tingnan natin. Baka natapakan mo na lang din talaga yung pride nito, guys. Kung bakit siya ganyan. Parang, wait, naka-move on siya agad? Alam mo daw ba yung 3 months rule? Kung wala pa kayong 3 months na hiwalay, tapos nag-entertain ka na. Siguro kasi wala eh. Nung kayo pa lang, guys, pwedeng, doon pa lang nafe-feel mo na wala ka nang nararamdaman. Doon pa lang. Kaya, hindi mo na rin siguro talaga pinilit. Or pwedeng iniisip mo na rin kung ano yung mga conflict mo. Tapos hindi naman siya nagbabago kung paulit-ulit siya, guys, nag-cheat sa inyo. Wala naman siya pagbabagong ginagawa sa sarili niya. Tingnan pa natin. Meron tayong King of Pentacles. Diba yun, no? I think, itong person mo, guys, patungkol din sa pera eh, kung bakit siya umalis. Nagsinungaling siya sa inyo. Ayan, no? Pwede nung panahon na yun, pinagtataguan ka niya ng pera, or talagang hindi niya masabi sa inyo na hindi ka talaga niya kayang panindigan. Okay? Na hindi niya talaga kayang panindigan yung relasyon nyo, yung pamilyang binuo nyo, kung may pamilya kayo, guys. Nandun eh. So, yung ginagawa niya rito, guys, is naging practical siya para sa sarili niya lang. Kung makikita nyo, nag-focus siya sa kanyang goal sa buhay at hindi kayo sinama sa pangarap niya. Okay? So, I think baka may pera yung third party kung bakit yung sinama niya, or pwede guys may potential kung bakit yun yung pinili niya. Oo. Titignan pa natin. Na parang nakikita niyo siguro yung stability doon. Kaya siya ganito. Hindi rin sila guys nag-work. Kasi galing sa masama eh. Nagsimula sila sa masama. Nagsimula sila sa kasalanan. May tao silang nasaktan. Lalo na nga. At malakas ka mag-manifest, no? Baka may dilang anghel ka. So, pag sinabi kasi may dilang anghel, pag sinabi nila, nangyayari talaga, no? Bihira yung mga ganyang klase ng tao. Tignan natin. Kaya guys, iwasan nyo yung magkaroon kayo ng kasalanan sa kapwa para hindi kayo guys, alam mo yun, hindi kayo nakakainggitan, walang nagagalit sa inyo. Para kung sakaling may mainggit man, isumpa kayo, hindi tatalag kasi wala naman kayong ginawang masama sa taong yan. Okay? So, iwasan nyo guys makipag-away. Gawin nyo payapa yung buhay nyo. Okay, so ayan guys, meron tayong The Hermit. Okay. The Hermit. Tignan pa natin. So, pag sinabi kasi guys, The Hermit, ano to eh, parang nililibang niya yung sarili niya ngayon, kinakalma niya yung sarili niya kasi unti-unti niyang tinatanggap sa sarili niya. Okay? Pero matagal ata yung healing ng person mo, mukhang matagal-tagal to makaka-move on sa inyo. Kasi pag-iisip niya sa inyo guys, medyo fresh pa. Bago pa lang to nababalisa. Oops. Meron tayong 7 of Pentacles. Ayun, no? Nagpo-focus ito sa career niya. I think may problema to sa financial eh. May problema rin to sa trabaho. Parang hindi ganun ka-stable. Oo. Kaya naisip niya siguro guys na mag-focus din dito. Meron tayong Knight of Wands. Masayahin kang karelasyon. Napaka-positive. So, yung person mo guys, napaka-negative. Yun yung mga sinesend niya sa inyo. No? Yung mga binabato niya sa inyo. Yung mga negativity niya. Yung mga problema niya. Sabihin natin guys, mapagbiro din naman siyang tao. Pero, siguro dumarating ka sa point na hirap ka ng bitbitin itong taong to. Kasi wala naman siyang ding improvement na ginagawa sa sarili niya. So, pwede nakaisip siya ng paraan. Pero para lang din talaga sa sarili niya. Tapos, iniwan ka pa sa ere. Tignan mo. 8 of Swords. Nagmi-mirror. Ibig sabihin, bumabalik sa kanya yung mga ginawa niya sa inyong sakit, kung paano ka pinahirapan, kung paano ka nahirapan. Bumabalik sa kanya to, guys. Tingnan natin. Oops. The Hangman na yan, no? Medyo komplikado yung sitwasyon. Parang siya na lang yung umaasa rito, guys. Sorry naman. Parang siya na lang yung nag-aantay rito na parang may new beginning pa. Or maayos nyo pa. Kumbaga, nandun na yung issue eh.
Nandun na yung mga issue. So, mahirap na para sa inyo na, alam nyo yun, mahirap na para sa inyo na isipin na maayos pa to. Kasi yung issue nandun na eh. Okay, na once na magkaroon ng pag-aaway, pwede siyang ibalik ng ibalik. Kahit na sabihin natin taon na kayo naghiwalay, yung iba sa inyo pwedeng patawanan nyo na lang eh. Oo, parang wala na lang sa inyo eh. Gagawin na lang biro. Pero syempre sa kanya, medyo ramdam niya pa yun kasi siya yung may pagkakamali. Additional message, ayan sa side ng person mo guys, malakas ang earth sign. Capricorn, Taurus, and Virgo. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Tingnan natin, additional message, nararamdaman ng person mo sa'yo. Feeling lost. I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. Diba? Para daw siya nawawala ngayon, guys. Parang alam mo yun, parang siya mismo sinira niya yung buhay niya. Okay, sa mga maling desisyon na ginawa niya sa buhay niya na parang hindi siya nakapag-isip ng maayos, no? Basta, alam mo yun, basta ginagawa niya yung mga bagay na sa tingin niya mas magpapasaya lang sa kanya. Ayan. So, tignan natin, meron tayong wild side. There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. Diba, namimiss niya yung pagiging makulit mo sa kanya. Pagiging isip bata mo sa kanya. Yung tipong pag nilalambing mo siya is napaka-sweet mo. Sobrang namimiss niya yun, guys. May pangungulila siyang nararamdaman. Oo. Nangungulila siya ngayon, guys, as in. Okay? So, siya naman yung gumawa ng pagkakamali rito. Siguro may pagkakamali ka rin naman. No? Huwag tayo, guys, masyadong harsh dun sa person natin, no? So, pwede mo, guys, isipin, ano ba yung pagkakamali mo? Bakit hindi rin kayo nag-work? Okay? Baka lagi na kasi yung pag-aaway sa inyo. You are my favorite. So, sa dami daw, guys, na babae or lalaki niya, ikaw yung pinaka-favorite niya. Pwede kasing ikaw yung mas kakaiba. Diba? Tingnan natin. Meron tayong you're mysterious. I can never seems to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, kasi guys, pag may galit ka pala, pag meron kang dinaramdam, yung pinapakita sa akin dito, parang tahimik ka lang, hindi mo kasi ino-open din sa person mo. So, anong nangyari? Ginagawang manghuhula si person mo. Pag ganyan kasi, mas maganda pinag-uusapan, ino-open mo sa kanya kung ano yung mga bagay na nagpapabigat sa kalooban mo na maling ginagawa niya na dapat hindi niya na lang guys ginagawa, no? Na parang ano yung dapat niyang gawin, ano yung dapat hindi niya gawin. So, hindi niyo yun guys na pag-uusapan. Ganun po yung pinapakita sa akin dyan. So, sabi niya kasi dito guys, hindi daw naayos yung problema kasi tahimik ka lang. Hindi ka nagiging open sa kanya. Ayan, no? Mysterious ka daw sa kanya eh. Last card. Meron tayong let me go. You deserve, ayan, ito yung masakit na sinabi niya sa inyo. You deserve all the good things in this world and right now, I am not space to give you a type of connection you deserve. Live your life and let me go. Kasi hindi siya stable. Pero kasi guys, kung may pagkakamali ito, babalik talaga siya sa inyo, no? Nagigilty siya. Ganyan yung pinapakita sa akin dito. Message ni person sa inyo. Message ni person. Meron tayong, ayan. Ito yung dalawa nakuha natin. I can't stop thinking about you. You came closer than anyone. Diba? Ibig sabihin, mas kakaiba ka talaga sa mga babae or sa mga lalaki na kilala niya. Sa mga naging karelasyon niya. Mas kakaiba ka. Meron tayong just being near you is intoxicating. Ibig sabihin, masaya ka lang kasi. So, parang hindi naman din niya na-feel na toxic ka. Siguro, nito niya lang nare-realize na siguro siya yung toxic kung bakit naging ganun ka. Kasi kung tamang partner siya, guys, hindi ka mababaliw ng ganon. So, doon naman tayo guys sa energy mo. Ayan, madaling araw.
Umaga na, sorry. Tumitilaak na yung mga manok. Okay. Energy mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo kay person. Meron tayong, diba? Mahal mo siya pero masakit ni. Gusto matalikod ka na rito, ayaw mo na lukohin yung sarili mo. Pwedeng hindi mo pa ino-open sa pamilya mo, masyadong pagtatakip yung ginagawa mo. Kino-cover mo yung mga maling ginagawa niya. So, tinitiis mo lang lahat. Kumbaga, ina-absorb mo lang ng ina-absorb. Hinahayaan mo lang siya. So, parang natotolerate mo na siya kasi hinahayaan mo lang eh. Okay? Mahal mo tong taong to pero hindi mo na kayang tiisin. Hindi mo kayang lokohin yung sarili mo. Hindi mo na kaya. Parang ganon. So, meron tayong the star. Ayan, napapabayaan mo na yung sarili mo. Nawala yung diskarte mo sa buhay. Nawala yung lakas ng loob mo. Kasi pwedeng nag-exchange energy kayo eh. Yung lakas ng loob mo, yung pagiging madiskarte mo guys. Yung pagiging positive mo. Nawala lahat yon, napunta lahat yun sa person mo. Kasi tignan mo ito, yung bottom of the deck mo guys, the tower. Oo. Nag-exchange energy kayo. Pwede nung natagpuan mo yung taong yan or nagsama kayo, sobrang negative niya. So, di ba, na-absorb mo. Ang dami ng energy na-absorb mo sa taong yan. Okay, kumbaga totally na-cleanse mo yung energy niya. Okay, meron tayong 3 of Swords. Ayun no, niloko ka lang niya. Nilagay ka niya sa third party situation. Ganun yung pinapakita sa akin. So, parang tama na. Parang hindi na to tama. Parang pagod ka na. So, pinipili mo na rin guys na let go. No? Kasi tinitignan mo rito na parang marami naman sigurong pwede pang mangyari. Marami ka pang option. Marami ka pang choice. Marami pang pwedeng mangyari. At maganap. Meron tayong 2 of Pentacles. Ngayon, nagpo-focus ka sa mga priority mo na parang ito yung mas importante sa ngayon. Okay? So guys, ang lakas ng water sign, no? Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo. Overall energy. Okay, nararamdaman mo kay person. Playing games. Ayun, this is a game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, nagpapansin ka sa social media. My day, post, may mga patama. Pwede kasi guys, yung circle of friends nyo is, di ba, friend mo pa rin. Okay, kahit hindi mo na siya friend, pwede naka-public naman yung my day mo. Na-isto ka niya. Okay? So, ayan, tignan natin guys in the near future. In the near future. Saan napapunta tong relasyon na to, Spirit Guide? Meron tayong Knight of Swords. Ayun no. Grabe yung pamimilit niya, guys. Gustong-gusto niya talagang maayos. So, baka dumating pa sa point na magalit pa siya sa inyo na parang ayusin na natin to. Kasi yung pride niya natapakan mo eh kung bakit ganun yung approach niya sa inyo sa halip na makiusap ng maayos. Sa halip na idaan niya sa mabuting usapan. Eh, pagalit pa, guys. The world. Kaso, guys, nararamdaman niya unti-unti kang lumalayo na eh. Kasi ramdam niya yung pagod mo na doon sa sitwasyon. Okay. Ayan o. Kung may mga anak kayo guys, ang nakikita ko rito, sasabihin niya rito na parang ayusin natin para sa mga bata. Diba? Sa kanya pa nanggaling. Samantalang siya yung unang sumira sa pamilya nyo. Diba? Sabi nga nila guys, kung sino yung sumira, siya yung dapat aayos. Hindi sa inyo yan guys magsisimula. Dapat sa kanya. So kung makita nyo guys itong 10 of Cups, gusto niyang maayos talaga. Kung ano yung mga hindi nyo guys natapos, no? May unfinished business, eka nga. So, parang sinasabi ng person mo, parang meron pa tayo unfinished business na kailangan natin i-settle down. Parang ganon. So, ayan guys, nasa inyo pa rin guys, huling halakhak. So, malakas ang energy ng Aquarius, Gemini, Libra, saka Cancer, Pisces, Scorpio. Again guys, maraming salamat. Bukas po ulit. God bless and love you all. And pwede kayo guys mag-direct message sa akin sa mga gusto po ng guidance, ng reading, and ng ritual manifestation, natural way yung ginagawa natin. Wala siya guys balik. Ang gayuma kasi guys may balik yon.
may karma pa yon. Okay? So, yan guys. Maraming salamat. Bukas po ulit. Message nyo lang ako, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Papollow na rin po sa ating Facebook page. God bless and love you all. Bye-bye.